Mayong buntag mga Iliganon, espesyal ang ato ang adlaw karon, adlaw Biyernes, adlaw sa pagselebrar sa mga kababainhan. So karong adlawa ato ang sayran kung unsay mga programa, no, unsay mga events nga giandam gikan sa Gender and Development Office alang sa atong kasaudugan sa International Women's Month. O karon dili na maglangay, atong makauban karon live si Sir Al Madale, ang ato ang Department Head gikan sa Gender and Development Office. Sir, maayong buntag. Maayong buntag sa imo, ha? Okay. So sir, daghan kitag hiskutanan karon no unya ato anang sayran apan karon ato asang kumustahon kung kumusta ang imuhang paglingkod isip bag-ong head nato dira sa Gender and Development Office. Salamat kay sa pangumusta, no. Well, definitely March is a very important sa amo na month kasi it's Women's Month. And with that, I am very okay kay dako atong suporta na nakuha no og pagsalig na gihatag sa atong City Mayor ug sa atong Chairman sa SP for Gender and Development si Ma'am Queenie Belmonte ug sa tanang mga GAD staff ug barangay nagagrabe ang ilang tabang sa atoa. So okay ra kaay ko. Okay. So sir, since karong bulana is naayutay importante kayo nga i-celebrate. So but before that, pwede ba nato masayran kung muingon ta og Gender and Development Office unsay function, unsay mga programa ug unsay mga makatabang no nga mga makabenepisyo ang ato ang katawhan, especially ang mga kababaihan. Salamat kaayo kay na-emphasize na nimo kung unsa ang Gender and Development Office. Basically, ang Gender and Development Office is mandated by the amended Iligan GAD Code of 2022 kung diin ang Gender and Development Office is ang main opisina or ahensya na mo monitor, mo coordinate ug mo implement og mga gender related na mga activities, projects o programs. Pasabot ani ang Gender and Development Office is ang #1 na opisina kung asa sila ang mo advocate o mo promote og gender and development. O kumusulti tag gender and development, isa na ana ang kinatawag natong gender sensitivity, gender responsiveness o gender inclusivity sa tanang parte sa ato ang syudad diri sa Iligan. Okay. Sir, kanunay gini nato ginabalik-balik sa tanang mga programa no bisag asa mapaingon ang ato ang GAD. Kanunay gini mabalik-balik especially sa pagpanalipod nato sa ato ang mga kababaihan. So pwede ba nato maklaro or mahatagan og kating-awan kalabot ni ining Republic Act 9262 ang gitawag nato nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yes, no nindot na siya. Basically, kay kana mang good na ato ang balaod sa Pilipinas is isa na siya sa mga gender-related issues. Yes. And isip usa ka gender-related issue, ang Gender and Development Office ga-support ana. Ang atong lead agency na mohatag og proteksyon og programa para sa mga kababainhan ug sa mga kabatanunan mao ang ato ang CSWD. But then, isip usa siya ka gender-related issue, ang GAD Office gahatag mi og support na mga specific siya naga-intervene og mga gender gaps or gender-based related concerns. Isa na ana ang unsaon nato pagsuporta ang atong mga kababainhan in terms of violence against women ug apil na pud ana ang atong mga programa sa mga other marginalized sectors. Isa na ana ang atong mga kabataan. Okay. So thank you kay no Sir Al. Lakbitan lang nato ning bag-o lang aduna tay nahimo no actually ni atong last year kalabot ni ini pag-implementar sa women Moro Women Orientation. Yes. So first ever gini siya nga Moro Summit nga nahitabo sir. So pwede ba nato ma-state kung unsa siya ka-importante ug unsay kalainan ni ini sa ato ang mga programa usab sa mga kababaihan din usab sa syudad? Yes. Salamat kaayo. Well, kini siya ang gusto jud namo ipaabot sa tanang katawhan na kumusulti tag gender and development, dili na siya pasabot na sa pangbabae lang, no? Gender and development is para sa empowerment sa mga kababaihan, sa atong mga kalalakihan, sa atong other marginalized sectors, apil na anang atong LGBTQIA, solo parents, ERPATs, ug ato ang mga indigenous people, and to make sure that ang atong sector and indigenous people, specifically sa mga kababaihan ug other marginalized sectors, madungog sila. That's why gibuhat nato ang first ever Moro Women Summit
where ga-focus ta og mga issues sa usa ka babae isip usa ka indigenous person. So nag-una mi sa Moro women. So sa mga sumusunod na panahon, ang sunod ana is ato na sa mga IP women ang atong paminawon, which is naapod mi nabuhat para sa ilaha. No? So aside pud ana sir, no, actually naamon tay mga livelihood gawa sa mga programa nga gihatag, no, gikan sa GAD office. Yes, aduna tay mga livelihood. So last year aduna tay mga different women's association na naghatag og ilahang mga activity proposal. And isip usa, no, ang LG of Iligan nagatuo by empowering atong mga women, no, by giving them support pinaagi sa livelihood programs, mas matabangan nato sila. And I'm very happy to say that today, no, dira karon sa City Public Plaza is amo na dayong i-turn over ang more than 34 barangay associations na makadawat og bigasan livelihood ug other na mga livelihood projects. Okay. So sir, daghan na pud ang mga nangutana, no, unsaon nila pag-avail, asa sila pwede mag-inquire, kalabot ni ini nga programa kay syempre livelihood panginabuhian alang sa mga kababayenhan, which is supported yun gikan sa ato ang amahan sa syudad, Mayor Frederick Siao. Yes. So very isa na siya sa gitutukan karon ni Mayor Frederick Siao. Last month aduna tay memorandum of agreement, ceremonial signing sa tanang mga barangay women's association na makakuha og makadawat atong livelihood program nila. So ang pangutana unsaon nila? Yes. Make sure that una aduna sila para member sila sa isa ka registered and accredited sa DOLE o sa LGU Iligan na Barangay Women's Association. And of course, kailangan pod aduna sila yung mga project proposals. Yes. Kining project proposals pwede nila ipadala pinaagi sa atong GAD community coordinators kung diin ang tanang 44 barangay sa syudad sa Iligan natay naka-assign dira na sila ang mutabang para madunggan sa Gender and Development Office ug mapangitaan og paagi kung unsay mga programa ang pwede natong matabang sa ilaha. So they will make an activity proposal tapos i-review dayon nato, no, na amang good tay tool ana na specific, no, para matanaw namo kung specifically ga-answer siya og gender related issue. And then tabangan dayon nato. Yes, of course. Sir Al, alang sa kasayuran ng pud sa tanan, no, naapod tay plano nga maghimo og center sa kadangpanan sa mga babayi nga biktima sa pagpangabuso kung wala ko nasayop sa barangay Dikilaan. Yes, daghang salamat. We are very happy na next week amo na dayong buhaton ng ato ang groundbreaking ceremony kung diin ang syudad sa Iligan naghatag og higayon na naatay Women and Children Crisis Center. Kini pagdumalaan ni sa ato ang CSWD, but since it's a gender and development, kami mutabang para masugdan ug atong mapatukod kini siya na Women and Crisis Center. And currently, gastorya nami ug aduna mi technical working group with the CSWD ug kauban ang Gender and Development Office para atong masusi ug makita kung unsay mga specific amenities, pila ka buok o pila ka tao ang atong pwedeng ma-accommodate adto ug unsang mga specific services ang pwede niyang mahatag. Pero kini lang akong masulti that with the leadership sa atong City Mayor Frederick W. Siao, gi-ensure niya na aduna tay dangpanan para sa tanang mga kababaihan o kabatanunan. Okay. So mao ba ni siya pasabot sir nga ang kini siya nga center is kung naay mga biktima sa mga pagpangabuso, dinha ba siya nga center butang? Yes, no? So isa na siya sa atong ginatanaw. Pwede siya ng katong mga survivors nato sa pangabuso or katong mga babae na nangita og temporary shelter o uban pang pwedeng mga services na pwede natong matanaw dira. So mag-update mi sa inyo ha in the coming months kung unsa ang mga specific nato na services na ihatag ana. Okay. Sir, garbog yun sa Iligan, no, nga usa sa mga nagunang syudad ang Iligan sa nason nga nakahimo og ordinansa, no, batok sa online sexual abuse. So, unsay update nato ani, unsay programa nato ani nga which is kung kahinumduman bag-o lang yun siya nga naaprubahan nga ordinansa pinaagi sa pagpaningkamot ni City Councilor Rosby Queenie Belmonte and of course suportado usab ni Mayor Frederick Siao. Yes, ang pwede na ako ma-update ana coming sa point of view sa gender and development is that member mi sa council, no?
isa mi sa mga ahensya sa gobyerno karon diri sa LG sa Iligan nagatutok jud. So karon ang among parte para ma-make sure na paspas ang atong services, specifically kada mag-rescue ta sa ato ang mga bata, no, aduna tay ihatag, no, aduna tay kwaon o i-purchase na mga sakyanan. Kini na sakyanan is ato ang ginatawag na rescue and transport vehicle para ma-ensure na safe ang atong rescue o adunay masakyan ang ato pong mga social workers Yes. kada magkuha sila o mutabang sila sa mga ato ang i-rescue na bata. Okay. So, ganina daghan na kitag nahisgutan no, nga nakafocus lang sa mga kababainhan. Apan, dugang kasayuran na po. Kaya medyo wide o lapad yun kaayo ang scope no, sa gender. So, nahisgutan na nato kaganina sa unahan nga dili lang sa mga kababainhan, kundi lakip usab ang mga lalaki. No? Adunay programa ato anggan. Apan karon ang nay mga pangutana like apil ba sa mga programa sagad ang kining mga solo parent? Yes, dagang salamat. So again, nindot kay ni siya kay diri maklaro sa tanan that when we talk about gender and development, para ni sa tanan, Yes. babae, lalaki, and marginalized sectors, apil na dira ang atong mga indigenous people, apil na dira atong mga solo parents, apil na po dira atong mga ERPAT Yes. members, ug atong mga differently abled persons, no? O so para ni siya sa tanan. And aduna po tay mga specific activities na gina-coordinate namo sa ubang ahensya sama sa CSWD para maghatag og mga specific trainings o programs sa ilaha. Yes, so dugang kasayuran pag yun do sa ato ang mga solo parent nga adunay gi ordinansa nga adunay pondo nga igahin ang lokal nga kagamhanan pinagi sa CSWD alang sa ato ang mga solo parent. Yes, aduna na siya. So mutabang na apo dira ang part no naggahin pod ang Gender and Development Office para sa ato ang pagpabutang Yes. og programa para sa solo parents. Okay. So sir, karon kay nahisgutan na gyud nato ang mga programa o ato ang mga unsay mga benepisyo sa ato ang mga kababainan pinagi sa programa sagad. Ug karon since ato ang iselebrar or i-celebrate nato ang International Women's Month, so daghan kaayo tag mga nakahanay no nga Yes. mga activities. Daghan siya. In fact, karong adlaw natay event sir, Yes, right? gakamulo sila karon dito no. Aduna tay food parade para ipakita nato that Iligan City is dili lang taga-advocate of Yes. women empowerment, but we are a gender responsive and a gender inclusive city. So aduna tay food parade karon na ginapartisiparan sa different barangay women's associations and mga barangay and as well as ato ang mga participating NGAs Yes. and ato ang mga NGOs and other civic society at ug tanang mga departamento sa syudad Yes. sa Iligan. So muapas pa ko dito ron. Yes. So pasabot ni ini ang ato mga kababainan karong adlaw, di gyud maghago-hago sa trabaho, mag-enjoy gyud. Yes, mag-enjoy sila kay specifically through the Iligan God Code, no? Yes. Aduna tay parte dito sa provision that every March 8, gideklara siya that it's a Women Free Day sa mga LGU workers Yes. na babae. So, pakikini para free sila na maka-apil og mga programa dito sa ato ang City Public Plaza. Apil mo dito kay aduna tay Yes. mag-register mo dito, natay attendance and aduna kay raffle ticket para makadaog kag mga surprises nato Ana. later. Oo. Okay. So, maura na no, daghan na kayong mga nahitabo karong adlaw. Apan na apay mga nakahanay nga mga programa. So, pwede nato sila ma-invite sa mga uban pa nato nga mga activities. Yes, Yeah. daghang salamat kaayo. So, karon ang syudad sa Iligan is gasuporta sa Philippine Commission on Women ug sa ato ang national government isip pagselebrar sa ato ang National Women's Month celebration. Aduna tay theme na We for Gender Equality. Pasabutan na Women Empowerment for Equality and as well as Women for gender inclusivity. Ay dira pod aduna tay mga coming activities, isa na dira ang ato ang moadto ta naami charity for personal care sa tanang mga kababainhan. So naami adto na barangay na katong mga kababainhan is dugay na wala nakapaalot, dugay na wala kapa pedicure, so maghatag mi sa ilag mga libreng Free. serbisyo. Yes, Okay. free. And then aduna pud tay charity activity para sa mga differently abled women. So katong mga babae na na PWD, no, naapod tay himoong charity activity ana. And then of course dili nato kalimtan ang atong groundbreaking ceremony sa atong Women's and Crisis Center
ug mga different series of orientations and seminars about gender sensitivity and gender and development. And lastly, aduna po tayo ginatawag nato na kick-off sa apto ang interbarangay na Valuable Women's Competition. Yes, so we're hoping nga successful yun. Pinaagi sa ato ang mga suporta sa mga kababainhan ang tanang mga programa sa GAD. So before tamahuman, sir, unsay mga plano sa GAD karon for this year para mas madungagan pa or mas mudaghan pa ang ato ang mga accomplishments pinaagi sa itong mga programa nga gi-implement dira sa GAD office? Yes, aduna kayo tay mando gikan sa atong mahal na mayor, si Mayor Frederick W. Siao, na dapat mag-focus ta og strengthening og gender mainstreaming sa syudad sa Iligan. Pasabot ani tanang mga leaders ug tanang mga GAD advocates makasabot sila ngano. That is why this year aduna tay mga series of trainings and orientations kung unsaon pa para mas mapakusog pa nato ang atong gender mainstreaming sa different sectors diri sa Iligan. Aduna pud tay child minding center, no, na amo apong tutukan po na siya para matabangan nato, especially katong mga babae na workers sa Iligan na breadwinners, dili sila kaayo walay makita na mutabang, no, bantay sa ilang bata. And ato apong mga programa sa atong VAUSI, kung diin aduna tay program to support katong mga VAUSI desk, i-rehabilitate nato sila para mas equipped and ready sila mo accept og ato ang mga kliyente, ug aduna pud tay mga programa sa other marginalized sectors sama na dira ang ato ang mga IP women, more women, ang LGBTQIA, ug daghan pa kaayong nakaalat ug naka-align. So pwede lang sila mo follow sa amo ang official Facebook page, ang LGU Iligan Gender and Development Office, para sa mga dugang impormasyon ug dugang namong mga activities. Okay, so daghan kaayong salamat, Sir Al. And of course, no, alang sa gusto makabalo o gusto mag-inquire, no, sa mga programa sa GAD, pwede sila maatupod sa inyong opisina. Yes, pwede kaayo. Yeah, ang opisina sa GAD is naragihapon din sa City Hall. Yes, naami sa City Hall, second floor, dira sa atong Anahaw building. So dira makita nimo kung ato sila dito, aduna tay mga GAD community coordinators na mag-atiman kung unsa ang ilang mga pagninahanglan. Yes, so ato lang yung balikon ug ibalik-balik sa kadaghan nga ang GAD office is dili lang or wala nag-focus sa programa sa mga kababainhan, kundi aduna usay sa mga kalalakinan o labaw na sa tanan ang LGBTQIA+. Yes. So di gyud na pwede mawala. So daghan kaayong salamat, Sir Al, sa higayon nga imong makauban karon. Lastly, pwede ta mangayo og mensahe nimo sa ato ang mga kababaihan, especially sa ato ang pagselebrar karon sa Windsor. Yes, so ako ning i-take nga opportunity para makahatag og mensahe sa tanan natong kababainahan diri sa Iligan City. Ang atong tumong is that everyone, babae, lalaki, bata, ang ato pong members sa marginalized sectors sa syudad sa Iligan will be safe, will be empowered, and will feel the power of gender responsive and gender inclusive na mga programs diri, because we will ensure that Iligan City is a gender safe and a gender responsive city. Okay, so again, daghan kaayong salamat. Hangtod sa sunod higayon, kini si Jessie Chris Kinabato, kauban nato atong head sa GAD, si Sir Al Madale. Basta, Serbisyong Siao, Serbisyong Wow!